Magandang araw o magandang hapon mga bata. Okay, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng ating pag-aaral sa Filipino. At ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay ang paggamit ng diksyonaryo. Okay, ano nga ba ang diksyonaryo? Okay, malalaman natin sa mga susunod na pahina. Okay. Okay. Ang mga salita ay mahalagang nagagamit ng wasto upang makabuo ng malinaw na idea kung paano at saan eksaktong gagamitin ang mga salita at naaayon sa pangungusap. Okay. Para maging mas epektibo yung ating pakikipag-usap sa mga tao, no? O kung sino man yung kausap natin, na nararapat na tayo ay gumagamit ng wastong salita upang makabuo tayo ng mas malinaw na idea, no? At malalaman din natin dito kung paano ba tayo pipili ng tamang salita, no? Ayon sa ating uh, kausap. Ang paggamit ng diksyonaryo ay nakakatulong sa pagpili ng mga salita na angkop sa isang konteksto. Ang aralin na ito ay magbibigay sa iyo ng kasanayan sa paggamit ng diksyonaryo. Okay, mga bata, meron tayong ginagamit na tools, no? Ito ay tinatawag nating diksyonaryo o dictionary sa English. Ang paggamit ng dictionary daw ay makakatulong sa pagpili ng tamang salita, no? Lalo na kung tayo ay gumagawa ng liham o kaya sanaysay, no? Makakatulong sa atin ang dictionary. Okay. Tignan ang mga salitang nakapaloob sa isang pahina ng diksyonaryo. Tignan ang mga salita at kahulugan nito sa pamamagitan ng pagtingin ng kahulugan, makikita at mapipili mo ang angkop na salita para magamit ito. Okay. Ito mga bata, yung nakikita nyo dyan, yung nakakulay green. Yan. Okay. Yan ay galing daw. Ito. Ito po ay galing sa isang page ng dictionary. No? At dito, meron tayong mga salita, no? Pare-parehas. Ang bye-bye o spelling. Pero, may magkakaiba silang kahulugan na binigay ang diksyonaryo. Halimbawa, paso, pangalan, palayok at anumang lutuan na yari sa luwad na bagay at lubhang kinulayan ng tinta. So yun daw yun. Meron naman dito, panguri, paso, nawalan ng halaga o lumampas sa taning na panahon o takdang maaaring gamitin. Sa madaling salita, ito ay lipas na. No? Okay. Meron naman dito, paso, no? Anumang nadikitan ng apoy o anumang mainit na bagay. So, yun mula sa paso, 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 ito naman yung huli. Paso, no? Takbo ng kabayo na matimbang at hindi palumba-lumba. Daan o lagusan lalo na ang makitid na daanan sa bundok sa prosesyon. Or babae na nakasuot ng itim na damit at sombrerong gawa sa dahon. So, ang dami palang ibig sabihin ng paso. Okay? So, ito ay patunay mga bata na kahit isang salita lamang at isang baybay, meron silang tamang paggagamitan. Okay? At gamit ang diksyonaryo,
malalaman natin kung saan sila dapat gamitin. Napapadali naman ang paghahanap ng mga salita sa diksyonaryo sa tulong ng mga pamatnubay na salita. Matatagpuan ito sa gawing itaas ng diksyonaryo. Ang salita na nakasulat sa kaliwa, ang unang salita, sa pahina na kinabibilangan ng kahulugan. Okay, mga bata, meron tayong tinatawag na guide words, no? Kung tayo ay maghahanap ng mga salita sa diksyonaryo. Kasi ang salita sa diksyonaryo, mga bata, ay nakaayos sa paalpabetong paraan o alphabetically arranged. Ibig sabihin, yung mga letrang A o A, B, C, D ang mauuna, habang nasa ulihan naman yung W, X, Y, and Z. Okay, tingnan natin dito. Ito yung patnubay na salita. Ito yung unang-una nating salita na makikita dyan, busilak. No? Sapagkat, ang unang tatlong letra niya ay BUS, tapos sinundan ng letrang I. Dito naman, BUS, sinundan din siya ng I, pero ang kaibahan, ang kasunod na letra ay letter S, samantalang dito, ang kasunod na letra ay letter L. So, sa alpabeto, mauuna ang letter L sa letter S, kaya nauna ang busilak doon sa busisi. Okay? Ang pinakahuling salita naman, mga bata, ay bubot o butbot. No? Ibig sabihin, ang mga makikita niyong salita dito ay nasa pagitan ng paalpabetikong pagkakasunod-sunod ng mga salita sa pagitan ng busilak at ng bubot. No? Huwag kayong maghahanap dito ng kahulugan ng atis, ng pinya, ng nasakta, nasawi, ganun. Kasi wala, dahil ito lahat ay nagsisimula sa letter B. No? O hanapin niyo yung mga salitang yun kung saan silang letrang nagsisimula. No? Ayan yung dulo natin, yung bubot. Okay. Ito na nga yung pinaliwanag ko kanina. Ang salitang buslo ay matatagpuan sa pamatnubay na salita na nagsisimula sa B, busilak, at butbot. Dahil ang unang tatlong letra ng salitang buslo ay bus, ay nasa pagitan ng salitang busilak, at ang unang letra nito ay bus, ay nasa unahang paalpabeto, at salitang bubot naman ay but na matatagpuan sa hulihan, dahil ang letrang T ay nasa hulihan ng letrang S. Yun. So sana malinaw yung pagkakapaliwanag niya sa inyo. Okay, anyway, kung sakaling naguguluhan kayo, maaari kayong magpatulong kay nanay, kay tatay, kay ate, o kaya kay kuya. No, makakatulong din kung may hawak kayong dictionary. Okay. Ito yung sinasabi natin, no? Parehas sila, no? BUS, no? Ito ay BUS. Dapat ang huling letter nito BUT, no? So BUS, tama. BUS, tama. BUS, tama. No? BUS, tama. Pagdating dito, naubos na yung salitang bus na nagsisimula sa bus, no? Pumasok naman ngayon yung mga salitang nagsisimula sa boot, no? Butas, butaw, at butbot, no? Na siya namang pinakahuli nating salita. Okay, para naman sa inyong gawain, ito mano-mano tayo dito, hindi tayo gagamit ng Google Form. Okay, gamit ang diksyonaryo, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Una, balaraw. Pangalawa, balat. Pangatlo, balani. Pang-apat, balahibo. Panglima, balangay. Okay? Isulat ang mga sagot sa diksyonaryo. At dito natatapos ang ating aralin sa Filipino. Magandang araw sa inyo.